Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi mga chiko, welcome back to my vlog. So for today's video, tara samahan nyo na naman ako sa panibagong araw na to. Hay nako, grabe, napakabilis talaga ng taon at ngayon ko pa lang talaga ma-edit tong video na to. 2024 na regu. So syempre alam nyo naman yung dahilan kung bakit di ako nakapag-edit. Diyos ko, may hangover pa sa bagong taon. Pero syempre, isi-share ko pa rin sa inyo kung ano nga ba naging ganap namin nung bagong taon. At syempre nung araw na yan, yung pinakauna ko nga ginawa is uminom ako ng kape kasi nga sigurado mapupuyat tayo. Na mga time nga na to, dumating na nga pala yung nanay ko dahil namili siya ng mga lulutuin namin ngayong bagong taon. Bumili nga siya ng mga gulay na ilalahok namin dun sa nilagang pato. Ergo, alam nyo naman, Pasko't bagong taon talagang hindi mawawala yung nilaga sa amin. At grabe nga hanggang ngayon, hindi pa nga ako makapaniwala na talagang natapos na yung taon. Sa dinami-rami nga na nangyari ngayong taon na to, kailangan may natutunan tayo kahit konti lang. At nang matapos ko ngang hiwain yung mga gagamitin na gulay sa nilaga, heto, ipe-prepare ko naman yung mga gagamitin sa gagawing Shanghai. At ayun na nga, bali yun yung pisang ko na ang balatan nitong carrots. Tapos maya-maya, ihiwain ko na din yung red bell pepper. Bali kung mapapansin nyo nga, merong patatas dyan sa may lamesa. Magluluto nga kasi ng konting minudo yung nanay ko at baka nga daw dumating yung apo niya sa Nueva Ecija. At dito nga din sa mga carrots na bilalatan ko, kukuha pa nga dyan yung nanay ko na gagamitin niya sa lulutuin niyang menudo. Pine-prepare ko na nga lahat ng mga gagamitin para nga mamaya kapag nagluto, wala nang kalat dito sa may lamesa. Maya-maya nga naghiwa na din ako ng sibuyas na ilalagay ko nga dun sa Shanghai para mamaya gagamitin ko na lang yung food processor. Actually, kapag ginagamit ko talaga yung food processor, hinihiwa ko na din ng maliit para hindi ganong mapuwersa. Bali, hiniwa ko na din pala yung mga gagamitin sa minudo tulad na lang nitong carrots. Ayan, hiniwa ko lang sila ng pa-cubes. Since konti lang naman ako yung mga hihiwain, sabi ko sa nanay ko ako na maghihiwa para mamaya sinala lang nga yung magluluto. At ito namang mga gagamitin sa nilaga, nahiwa ko na din yung iba. Pero yung saging hindi ko na muna binalatan at baka kasi mangitim. Nang matapos ko ang may prepare lahat ng gagamitin na nanay ko sa pagluluto mamaya, heto ako, titimplahan ko naman yung Shanghai. Dito nga sa food processor na gagamitin natin, pinagsama-sama ko na nga dito yung red bell pepper, yung carrots at yung sibuyas. Bali sa mga nagtatanong po pala kung saan nabili itong food processor na to, ilalagay ko na lang po yung link sa comment section at mag-checkout na lang po kayo. Hindi ko nga nailagay yung link nung nakaraang nag-upload ako, kaya naman pasensya na po kayo at nakalimutan ng atchin nyo. Ay Rugone, kahirap talaga pag tumatanda ka no, nagiging makalimutin ka na din. Charis. O diba, tignan nyo naman kaganda yung food processor. Ilang pindot lang at nagiling agad yung mga nilagay natin kanina. At after nga nun, agad ko na din nga nilagay dito sa giniling natin. Ang hindi ko lang alam nito kung makikita pa yung giniling na baboy. Diyos ko, kadami pala yung nalagay kong carrots. Gusto nga ng nanay ko na meron nga daw maling itong kanyang Shanghai. Kaya naman, ayan, naggiling din ako ng maling dito sa food processor. Alam nyo ba mga chiko na mainam talaga na agad tinitimplahan yung Shanghai kahit hindi mo agad ibalot para at least kumapit na kumapit yung mga lasa. At pagkatapos nga nun, heto, at titimplahan na natin yung ating Shanghai. Bali, naglagay lang ako ng pamintang pino, konting asin, pampalasa. At pagkatapos nga nun, naglagay na din pala ako dito ng itlog. At syempre, ang pinakasikreto nga kapag gumagawa ka ng ganto, dapat kinakamay mo para mahalo siya ng maayos. At para nga maging mas lalong expensive yung ating Shanghai, maglalagay din tayo ng maraming cheese. At ito nga yung dahilan kung bakit hindi ako naglagay ng maraming asin. Potarugu sumobraya kaalat. Maya-maya nga naglagay din pala ako dito ng konting liquid seasoning pampasarap. Hinalo-halo ko nga ulit ito gamit ang aking mahiwagang kamay, tapos ire-ref lang natin for about 365 days. At fast forward nga, pagkatapos ko maigayak lahat ng mga lulutuin, heto, bumiyahe naman kami papunta ng Baliwag. Kasama ko nga pala si Piolo. Mamimili nga daw si Piolo na lulutuin niya for today's video, kaya naman heto, sumama na din ako dahil nga meron pa akong bibili na lobo. Nang makarating nga kami dito sa palengke ng Baliwag, in-expect na talaga namin na maraming tao ang namimili. At una ko na nga pinuntahan itong pinagbibilang ko ng lobo dito sa may Baliwag at kumuha na nga ako nitong 2024 na lobo. At pagkatapos nga nun, naglakad-lakad na nga kami dito sa may palengke para hanapin yung gumagawa ng lumpia wrapper. Pagkadating nga namin dito, agad na akong umorder ng 1 kilo dahil nga walang nabili yung nanay ko na lumpia wrapper dun sa amin. At nung mga time nga na to, nakapamili na nga din pala si Piolo ng mga lulutuin niya, kaya naman sabi ko pwede na tayong umuwi. Fast forward nga, pagkadating ko nga sa bahay, naluto na nga pala ng nanay ko yung minudo, kaya naman agad na akong nagsandok at kumain dahil hindi pa nga ako kumakain. Ay Rugo, sino ba namang hindi magugutom pag ganito yung itsura ng minudong dadatnan mo? Bali, napalambot na din pala ng nanay ko yung patang nabili niya, kaya naman mamaya neto ilalagay na lang yung mga gulay. Pagkatapos ko nga kumain at magpahinga, heto, ginagaya ko nga yung lobo na gagamitin namin mamaya. Pero pagkatapos ko nga i-set up yung lobo, heto, meron na naman batang masayo. Tuwang-tuwa nga siya kapag marami siyang nakikitang lobo. At nung mga oras nga na to, inaayos na nga nila yung paputok para nga mamaya sisindihan na lang. Ngayon pa lang nga nagpapasalamat na ako sa lahat ng nakasama ko ngayong 2020. Especially sa pamilya ko, sa mga kaibigan
ko, kamag-anak at sa mga followers ko na walang sawang nanonood ng aking mga video. At syempre, thank you Lord for another year. At sana isamahan nyo pa rin po ako sa mga susunod na taon. Maraming salamat po!